Chapter 22. Patrick POV. Napag-usapan namin ni Scarlett sapat na siguro ang mahigit 2 buwan na preparation para sa gaganapin na kasal. At ang gusto ni Scarlett sa resort namin sa Batangas gaganapin ang venue. Mas okay nga naman doon kasi private resort yon at para naman ang mga kaibigan at kamag-anak lang talaga ang pwedeng pumasok. Kapag sa Makati kasi maraming in or out na mga iba't ibang guest doon at walang privacy ang aming mga bisita. Tinawagan na rin namin ang both side ng aming family about sa planong pagpapakasal namin ni Scarlett. Magtulong-tulungan naman daw ang lahat para hindi kami magahol sa oras. At isa pa, may mga kakilala din si Tito Oliver upang tumulong din sa pag-ayos ng mga kailangan sa venue. Isa na rin yan sa ipinapasalamat ko dahil kahit papaano andyan pa rin ang kamag-anak ko upang tumulong. At least, hindi kami nahihirapan ni Scarlett mag-isip dahil nandyan din ang aming family upang magtulungan. Marami ang nagulat at nabigla sa pagpapakasal namin ni Scarlett. Nagulat nga si Tito Oliver sa aking balita na magpapakasal na ako. At nalaman niya din na magkaroon na rin kami ng anak ni Scarlett. Pero ang side sa family ni Scarlett hindi na nagulat iyon dahil alam naman nila ang relasyon namin. At tuwang-tuwa pa nga sila sa balita dahil magpapakasal na kami. Humingi na rin ako ng dispensa sa magulang nito dahil hindi pa ito nakapagmarcha ng college at nabuntis ko na. Pero ipinaliwanag ko naman sa kanila, makapag-graduate pa rin si Scarlett ng kolehiyo after nitong manganak. Dahil yun din ang gustong-gusto ni Scarlett na makapagtapos ito. Sa bawat pagsubok na pinagdaanan namin ni Scarlett ay napagtagumpayan namin at sa wakas buwan na lang ang hinihintay at ikakasal na rin kami. Basta ang masasabi ko lang sa naging love story namin, sobrang saya ko dahil kami talaga ang itinadhana para sa isa't isa. Siguro ito lang ang masasabi ko, sa bawat araw na dumaan sa buhay namin may mga bagong pagkakataon na naghihintay upang masuklian ang aming pagmamahal at pag-uunawa sa mundo. Hindi man naging perpekto ang aming buhay, tandaan natin na ang bawat pag-angat at pagbagsak may mga salita na handang magbigay lakas sa atin. Huwag lang nating kalimutan na tayo ay may mga biyayang mayroong kakayahang baguhin ang ating landas tungo sa mas makulay at mas matagumpay na buhay. Siguro, masasabing kong perfect na talaga ang pangarap ko. Dahil we are about to get married, and I will finally be a father. Basta lagi lang tandaan natin, kapag may pagmamahal kayo para sa isa't isa lahat ay kayang pagtagumpayan. At isa pa, ang kaligayahan ay hindi nakukuha sa pag-aari o anong mangyaman, kundi sa mga simpleng bagay lamang. At saka hindi mo naman kailangan maging perpekto, basta kailangan maging tapat lang tayo sa ating mga pangarap at matutupad-in natin iyon. Sweetie, gusto mo bang sumama sa akin sa Makati? At para na rin makapagpasyal ka dahil hindi ka na lumalabas dito sa kondo. Tanong ko kay Scarlett. Hindi ka ba nagmamadali, Pat? Maliligo pa kasi ako, baka malate ka na. Sagot nito. Nginitian ko naman ito habang umiiling. Ayos lang naman, sweetie, kung malilate ako, wala naman magagalit sa akin. At isa pa ako ang may-ari ng resort kaya no problem. Saad ko naman dito. Ngumiti naman si Scarlett at nagmamadaling pumunta ng CR. Dahil sa kapilyuhan, may biglang gumuhit ng ngiti sa aking labi ng patungo na ito ng banyo. Mahigit 2 buwan na rin kami ni Scarlett walang contact. Kaya sobrang nami-miss ko na ito. Alam kong pwede pa naman ito dahil maliit pa naman ang kanyang tiyan. Sweetie, pwede makisabay maligo. Wika ko dito habang kinakatok ang pintuan. Patrick naman. Kakatapos mo lang maligo ah? Maliligo ka ulit? Wika nito. Sige na sweetie, hindi na nga tayo magkasabay maligo eh? Nakikiusap kong saad dito. Agad naman itong binuksan ng pintuan at hinela ako papasok sa loob ng CR. Gulat naman akong nakatitig dito dahil sa kanyang ginawa. Oh, bakit parang gulat na gulat ka? Gusto mong makisabay di ba?
Nagmamadali na nga akong maligo dahil baka malate ka na tapos nagawa mo pang mang-istorbo. Wika nito habang nag-uumpisa ng mag-shower. Bakit ka kasi nagmamadali, sweetie? Ako naman ang may-ari ng resort. Tsaka isa pa, sweetie, gusto ko kasi. Hindi ko na natapos ang aking sasabihin dahil tinakpan niya ang bibig ko. Naku Patrick, tigilan mo ako ha. Tigilan mo ako sa kalokohan mo na yan. Umaandar na naman ang iyong. Naputol na ang kanyang sinabi dahil agad ko nang hinalikan ang labi nito. Alam kong marami na naman itong sasabihin sa akin pero hindi ko na pinakinggan. Kaya pinaliguan ko na ito ng halik para manahimik na lang. Minsan pa naman mabunganga ito lalo na kapag nagmamadali. At isa pa, sabik na rin ako dito. Dali-dali akong kumuha ng tuwalya at pinunasan si Scarlett. Agad ko itong binuhat papuntang kama habang hindi naghihiwalay ang aming mga labi. Dahan-dahan ko itong ibinaba at kaagad naman pinulupot ang braso nito sa aking leeg. Sweetie, sobrang na-miss na kita. Bulong ko sa punong tenga nito. Pat, baka mapaano ang baby ha? Baka matatamaan mo. Sagot nito habang namumungay ang mga mata. Ako ang bahala, sweetie, dahan-dahanin ko lang. At huwag kang mag-alala, hinding-hindi yan matamaan si baby. Kung wala ka namang nararamdaman na pananakit ng puson, walang problema yon. Saad ko dito habang nakangiti. Hindi na ito umimik at ipinikit na ang kanyang mga mata. Kaya pinagpatuloy ko na ang aking ginagawa at hanggang sa bumaba sa kanyang dibdib. Nagulat pa ako nang masilayan ko ang dalawang bundok nito ay parang may nagbago. Nakita ko kasi na parang lumaki na ito at mas lalo akong ginaganahan. SH*T sweetie, napakalusog mo. Mas lalong lumaki ngayon ah. Tugon ko habang ibinaba ko ang aking halik sa kanyang puson. Pat, na-miss ko ito. Kaya lang natatakot ako baka may mangyayari kay baby. Wika naman ito habang may lungkot sa mga mata. Parang nakonsensya naman ako sa aking ginagawa sa kanya. Sweetie, trust me. Okay. Don't worry, I'll be gentle. Tugon ko habang tumabi na ditong humiga. Ayaw ko nang pumaibabaw dito baka mahihirapan na si Scarlett. Kaya pinatagilid ko na lang ito para mas mainam at para na din hindi ito masasaktan. Dahan-dahan kong pinasok si Scarlett at umulos dito habang nakatalikod ito sa akin. Patrick, ayaw ko sa ganyang posisyon. Saad nito habang tinutulak ako. Agad naman akong napahinto at dumukwang dito. What position do you want ba, sweetie? Sagot ko dito habang hinalikan ito sa noo. I want you to be superficial at ayaw ko ng ganyan. Seryoso nitong sagot. Nginitian ko naman ito at agad na po maibabaw kay Scarlett. Are you serious, sweetie, that you want this position? Baka kasi masaktan ka. Tanong ko. Iiling-iling naman ito at hindi na nagsalita. I kissed him on the lips and slowly opened her thigh. I took a position and slowly slipped on top of it. Mas lalo akong ginaganahan dahil narinig ko si Scarlett na napaungol ito sa aking ginawa. Patrick, Wika nito habang napakagatlabi. Yes, sweetie, yan nga. That's what I want to hear from you, mas lalo akong ginaganahan. Tugon ko at mabilis na umulos sa ibabaw nito. Patrick, hurry up, malapit na ako. Ako din, sweetie, I'm coming na din at sabay na tayo. Wika ko dito at mahigpit ko itong niyakap. When I felt that my pet had softened, I immediately left over it. Agad ko namang binuhat si Scarlett at pumunta na kami ng CR upang ipagpatuloy ang pag-shower. Pagkatapos namin maligo, nagbihis lang kami at agad na din umalis papuntang resort ng Makati.